susunduin namin si Bunso. And then meron naman kaming meeting with Kate from NDIS, kaya busy the whole day. Walang masyadong nagaganap kasi lagi lang akong hatid sundo, and then lagi lang nasa bahay, lalo na yung weather natin is yun nga, nakakatamad, sobrang lamig. So marami lang akong ginagawa sa bahay, especially yun nga, mga nagkaroon tayo ng skin allergy. So every now and then kailangan kong mag-sanitize ng bahay, and yun. So far so good. All good na ang ating mga skin. Pati yung mga pusa natin okay na ang mga pakiramdam, at bumabalik-balik na yung kanilang mga balahibo. Hopefully by end of this week totally healed na kami lahat. And ayun, wala pang ganap as of now, but ayan, makikita nyo, ito ang ating paligid habang papalapit ang pagtatapos ng winter. Until August kasi to so ayan, talagang pinupuspos na ng fog ang ating lugar. So ingat-ingat ang mga nagda-drive dito sa Australia. Yan, kailangan nating dilat ang mga mata para makita natin ang mga dinadaanan natin, lalo ganyan ka fog. Sobrang kapal ng fog, lalo na dun sa One at a Time Bridge. Grabe yung fog dun, napakababa kasi ng lugar, so sobrang kapal talaga ng fog niya. Ayan, malabo yung ating salamin sa sobrang fog. So hindi kinakaya ng salamin natin yung yung fog niya, sobrang kapal. Wala ka na halos makita. So ayan, nandito na tayo sa ito yung highway ngayon, ginagawang yung road dito ginagawa, kaya talagang maraming hukay, and you need to be careful driving kasi nga baka lumusot ka sa hukay. Hindi mo mamalayan, ilulusot ka na sa hukay. So ganito, first time kong makapag-drive ng ganito simula na nag-work si Bunso, kasi mostly pag winter, nung dumating kasi siya August, patapos na yung winter. So this time nakapagbiyahe tayo ng maga na ganito yung weather, kasi ako lagi lang ako noon nung pumapasok ako 7 o'clock ako umaalis sa bahay. Ngayon mas maaga, 4 o'clock, kaya kitang kita natin lahat nung klima. Everyday weather changes, weather forecast. So ngayon medyo foggy, madilim. Before naman foggy din, pero ngayon sobrang kapal ng fog. And hopefully next week ma-receive na tayong tawag kay boss para makapag-orientation. Gusto ko talagang malaman if kakayanin ng katawan kung mag-trabaho ulit. And gusto talaga ni boss na makasama niya ako doon, and matulungan ko sila. Ayun nga lang ang problema is yung katawan natin, kung kakayanin ba or ano ba, kasi medyo
paglilinis ko na dati nagagawa ko in like 3 hours, ngayon 3 days. Sobrang sakit ng katawan ko, hindi ko siya pwedeng sabay-sabay kasi pag sinabay-sabay ko yung gawa ko, hindi na ako makakabangon ng ng maayos dahil sasakit talaga yung hips ko. That's so far, so naman, kailangan talaga alalay lang kasi yan talaga yung bili ni Doc. Huwag kong i-force yung sarili ko sa anumang work dahil nga brittle yung bones natin. Konting pagkakamali ko, either mabali siya or yun na nga, hindi na ako makagalaw, malak yung aking aking buto. Kaya ingat-ingat lang. Lapit na tayong uwi ng Pinas pero wala pa tayong ipon. Nag-worry na ako kasi kaya nga gusto kong maka-experience na mag-work para makaipon na din ng konti. Mahirap kasi pagka umuwi ng Pinas, ang mahal na mabilihin. Although doon, nakakarating ka sa mall na naglalakad lang, palengke, yan dyan lang sa kanto-kanto. Dito kasi kailangan mo talaga ng sasakyan. Doon pwede kang maglakad. Tapos magta-tricycle ka lang. Marami kang dalang pinamili pag-uwi. Kaya nga nagpaplano kaming manghiram ng sasakyan para pag pumunta kami ng Batangas or kung saan man, makapag-drive, maka-experience man lang mag-drive sa Pinas. Kung kaya ko ba talaga mag-drive. So hopefully kayanin and maging okay. Masyado talagang foggy ngayon. Masyado ang marami kaming mga biniling meat ni Bunso last week. Hindi pa namin naluluto yung iba dahil nga sobrang lamig. Wala kaming ibang gustong kainin kundi mag-noodles. Although nagsigang ako, tsaka nag-adobo and nilaga. Dalawa lang naman kami ni Bunso kumakain ng meat. Si Habi kasi puro isda, like tuna and salmon ang kanyang kinakain. So hindi siya talaga kumakain ng baboy dahil nahihirapan siya magmumuya. Lalo na pag beef, hirap na hirap siya, kaya talagang salmon and tuna lang talaga yung binibigay ko sa kanya, niluluto. Kaya talaga nilulutuan ko siya sa gabi. Kasi yung sa amin ni Bunso, before kami matulog, niluluto ko na para kinabukasan baon niya. Tapos ulam namin the next day.
Pauwi na tayo guys. Dumaan ako ng IGA, bumili akong tinapay ni Habi. Check ko lang yung bahay ni Stewart kasi umalis si Stewart. May opera siya sa mata niya. So, Friday pa yata siya ng hapon babalik. Yung nag-drive sa kanya yung kaibigan niya, si Phil. Dumating dito last Monday. Namatay yung halaman ko. Ito yung tanim ni Stewart. Nagre-red na siya. Namumulaklak na. Pero hindi kasi gaano na didiligan yan. Gawa ng yung hose ko na putol. Pinutol ni Frank. Kaya wala akong pandilig. Hindi ko lang alam kung aabot yung yung hose ni Stewart. Maiksi. Ayun o. Lipat niya iba niyang tanim dito. So far malinis naman ang bahay niya. Kaya ko lang walisan. May walis. Yan. Walisan lang natin. Yan, inalisan ko na yung kanyang garahe. Hindi ko muna titingnan yung bahay niya. Ano na lang. Hindi ko kaya to guys. Sa tingin niyo. Kinakain ba to? Tingnan ko nga. Ayan. So, klase daw siya ng berries na tumutubo during sun to winter, autumn and winter. Yan. So, pwede naman siyang kainin pero hindi ata masarap. Kaya, ayan. Hindi pinapansin ni Stewart. So, yan yung mango natin. Wala, hindi siya sana sa summer magbunga siya. Nagbunga daw 2 piraso lang. Sabi ko nga, pausukan niya. Hindi siya naniniwala doon sa pausok. So, yan. Ano yun natin to? Patawag dito? Diligan natin. Kawawa na may halaman ko. Ayun, yung mga kamatis ko doon, wala na din. Sinira na ni Frank. Yan yung hose ko, pinutol niya. Kailangan ko bumili ng bagong hose. Pinutol niya yung hose kaya hindi ko na siya magamit. Ayan guys, so ay, ang lamig. Didilig lang ako. And maglalagay ng tubig sa kotse. Hi guys, punta tayo kay Liana ngayon kasi dala ko na yung spaghetti na ni-request niya. Sana lang magustuhan niya kasi ura-urada yung luto ko. Nakita ko si boss pumasok doon sa clinic niya sa shop niya. So, baka nandun pa. Ika ng ay, madilim pala. Diyan daw siya sa Ulala. Yan yung Ulala na yan. Yan siya yan yung shop niya. Ay, baka nga nandyan si boss. Nandyan nga. So, ayan na. Tapos na kaming magchika-chika. Nandun si Sis Jean at saka si Liana. And, yeah. Magta-try ako. Sabi ko sa kanya, kunin niya akong model pagka may magti-training ng puts pa. Gusto ko maka-experience ulit ng puts pa. Sabi niya, sige daw. So, by next week daw baka dumating yung mga bed. So, daan daw ako doon pagka dumating na para makita ko yung bed at saka mag-training ng massage. So, we'll see kung para sa atin ang trabaho na yun. And, yun. Let's do this. Biyahe na tayo, sunduin na natin si Bunso and then uwi tayo kasi imimit natin. Pupunta sa bahay si Kate, yung aming NDIS coordinator. So, magmi-meeting kami, i-follow up kung okay na yung scooter tsaka yung exercise bike ni Habi. So, see you later guys. Dito na tayo sa work ni Bunso guys. And antayin na lang natin siya tapos uwi na tayo after. Lalabas na yon kasi ano na, quarter na. So, sabi ko sa kanya, 2:00 siya mag-out para mayroon pa akong time mag-prepare kasi magulo yung bahay namin. Para bago dumating si Kate, maayos-ayos naman yung aming table. So, yun lang yung naganap today. Wala namang masyado. Nagluto lang ng spaghetti kasi nga nag-request si Liana. Kaso, hindi ko siya nadamihan ng, nalagyan pala ng ketchup.
Kaya medyo maasim-asim ng konti. So, bahala na. So, yun. See you later, guys. Sorry. So that's extra is more of like a spread. Hi guys! So, natapos na yung meeting and tawag dito, napag-meetingan lang namin yung follow-up dun sa kanyang scooter at saka yung exercise bike. So, up to now, nag-aantay pa rin kami ng approval from the NDIS. Although dumating na yung isa niyang chair para sa kanyang table, sa computer table niya. And yung bed, yon yung pinaka-importanteng pinaprocess namin ngayon kasi mas kailangan ni Polar Bear ngayon lalo't nahihirapan na siya mag-balance pagtayo at saka pag-upo. Kaya kailangan namin yun. Although meron ng binigay nga na na hawakan, bed frame, tawag dito, holder, bed support. So, kailangan pa rin niya nung something na maprepare siya makatayo pataas. Yung ilalagay sa taas para hihilain siya patayo. So, yun yung iniisip ng aming coordinator. And then, after nun, yun, gumawa na ako ng gawaing bahay. And marami tayong tiniklop na damit dahil naglaba tayo. And marami na naman tayong labahan na nakatambak. Pero bukas na ako maglalaba ng gabi pag uwi namin ni Bunso. And yun lang guys, naging busy lang for the day. Ang daming errands. Pagod na pagod ako and late na rin ako nakatulog. Alam nyo ba yung pag sobrang pagod ka, mas lalo kang hindi basta-basta nakakatulog. Ako ganun yung effect sa akin. Kaya kagabi parang 2 to 3 hours lang yung tulog ko talaga. So, bali malapit na naman ng Sabado, makakapagpahinga na ako ulit. Tulog ba na na medyo mahaba ng konti compare sa araw-araw nating may pasok. So, I'll see you again on my next video guys. Salamat sa pag-support palagi and sana mag-comment kayo below and kung makakapag-share, mas mabuti. So, see you again soon. Bye! Subscribe to JLo Cyril Pinay Living in Australia channel to stay updated on her videos. Long live J-Lo Searle! Long live!